Magandang hapon po. Isang helicopter ang bumagsak sa Gimba, Nueva Ecija at nasawi ang piloto nito. Pinagtulungan ng pulisya at ilang residente ang pagkuha sa biktima lalo't lagpas tao ang tubig na binagsakan nito. Nakatutok si Von Aquino. Kita pang ilang bahagi ng RPC-3424 helicopter na ito na bumagsak sa tubig sa isang palayan sa Purok Arimongmong sa Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa Gimba Police Station, pasado 5:00 ng hapon kahapon, nakarinig ng tunog ng helicopter at pagsabog ang mga residente. Nakita po yung isang light helicopter na nakalubog po sa sapa. Nung nag-conduct po tayo ng rescue operation, may nakuha po tayong isang katawan ng babae na patay na. May narinig akong malabog. Sabi ng pulis, sisirin na namin para may rescue yung sakay. Kaya yun, hinarap-harap namin. At ako ang nakakita sa kanya, nakahawakan ko siya. Hiniwa namin yung seatbelt. Kapag yung seatbelt na naigpit, hindi niya naalis. Kung naalis yun, may posibilidad siyang nakalabas. Kano kalalim? Hanggang napastuhod po. Nagpastuhod. Tapos po yung yung putik pa lang po yun. Oo, Yung tubig po. lampas tao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 10:22 na umaga kahapon nang umalis ang helicopter pa Baguio City kung saan inihatid nito ang isang pasahero. 11:51 a.m. nang lumipad ito mula Baguio pa Binalonan, Pangasinan at naglanding doon ng 12:05 ng tanghali para mag-refuel. Nagkaroon ng having a hard time starting the engine daw, yung helicopter at umalis po naman ng Binalonan ng 4:30. Unfortunately, hindi na nakarating doon sa home base at nag-crash dito sa Gimba, Nueva Ecija. Sabi ng CAAP sa pagitan ng 7:04 hanggang 7:14 kagabi, nakatanggap ang Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center ng Emergency Locator Transmitter Alert mula sa bumagsak na helicopter. Nakikita ho yung posisyon ng mga aircraft. Kasi ho yan, tayo nakalagay doon sa likod. Pag nagkaroon ng crash, whether land or sea, mag-activate ho yan at malalaman namin kung saan lugar siya bumaba. Patay ang 25 anyos na babaeng piloto. Ayon sa CAAP, nakadispatch na sa crash site ang mga aircraft accident investigator. Ang investigasyon para malaman ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter, posible umanong tumagal ng 30 araw. Dagdag ng CAAP, grounded muna at i-inspeksyonin din ang mga kaparehong aircraft model ng air operator na Lion Air Incorporated, ang may-ari ng bumagsak na helicopter. Nakatutok daw muna sa piloto at helicopter ang investigasyon para matukoy kung may pananagutan ng air operator. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng Lion Air Incorporated pero walang sumasagot sa kinokontak naming numero. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Patuloy ang pagtaboy ng ating Coast Guard sa mga barko ng China sa West Philippine Sea, lalo't pabalik-balik sila gaya po ng tinaguriang monster ship na namataan ulit malapit sa Zambales. Nakatutok si Jonathan Andal. 34 nautical miles o halos 63 kilometers lang mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ganito kalapit ang vessels 3104 at 3301 ng China Coast Guard nang namataan kaninang umaga. Agad pinalipad ng Philippine Coast Guard ang kanilang Islander aircraft at sinubukang itaboy ang mga Chino. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Pinadala na roon ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay. Ginagawa na raw kasing normal ng China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. That you are inside in the Philippines. Magiging profesional at maingat naman daw ang PCG para maiwasan ang pagdala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa 2 barko sa Pangasinan, patuloy namang namamalagi sa ating Exclusive Economic Zone ang Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG. Nagbalik ito sa katubigan ng Zambales. Kahapon nasa layong 110 nautical miles ito mula sa baybayin. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa batay sa 2016 Arbitral Award. To China Coast Guard Vessel 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang arbitration award.
正在中华人民共和国管辖海域开展巡航。南海断裁案所谓裁决是非法的、无效的，中国不接受，也不承认。Ang monster ship ng China ang pumalit sa China Coast Guard Vessel 3304 na ayon sa PCG ay naitaboy raw nila palayo sa baybayin ng Zambales. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andala, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na lang ang mas malalang pananakot sa paniningil ang binabantayan ng mga otoridad sa mga online lending app. Lumalabas din daw na ang ilang nagpapatakbo sa mga ito, dating operator ng mga pogo. Nakatutok si Salima Refran. Nasa detention facility na ng PAOK sa Pasay ang mga nahuling empleyado ng dalawang online lending app o OLA na niraid ng PAOK at NBI sa Makati. Na-profile na sila ng NBI at naisalang na sa booking process. 131 ang mga Pilipinong kinustodiya ng NBI at PAOK doon sa ginawang raid sa mga online lending applications noong isang linggo. Pero 117 lamang yung paharapin sa mga reklamo ng paglabag sa Data Privacy Act. Yan ay dahil may mga bumaligtad at piniling maging testigo. Ayon sa mga biktima, palala ng palalaan nila ang harassment ng mga OLA. Pinadalahan sila ng purinarya, nakukunin daw ang kanilang bangkay. Pinapadalahan po sila ng bumbero sa kanilang bahay at Poso Negro or Sip-Sip Poso Negro, maging mga fake bookings po ng pagkain. Pupugutan daw po ko ng ulo, huwag daw po ako lalabas kasi babarilin daw po ako, ipaparape daw po ako. Buong pamilya ko po papatayin daw po nila. Ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun, tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay po talaga nila sa website. Ang mga may good credit at good payer, sa pilitan nilang pinaglo-loan muli. Araw-araw po yung tatawag po sila, starting po ng 6 a.m. every 5 minutes tatawag sila, iba't ibang number, iba't iba rin po yung nagte-text. Lumalabas sa investigasyon ng PAOK na ngayong bawal na mga pogo. Naglipatan nila ang ilang operator nito sa online lending apps na nakita nila nang i-raid ang isang online lending company sa Makati noong October 2023. Chinese din ang nagpapatakbo. Alam na nila kung paano patakbuhin. Nakita nila nung mga sindikato na dito sa atin madali yung mga yun. Ang nabago lang, mga Pilipino na nila ang mga empleyado. Ang niloloko dito mga Pilipinos. At ang mga nanloloko, ang mga nangaharas is mga Pilipino din. Ang Securities and Exchange Commission o SEC ang nangangasiwa sa financial lending instruments tulad ng mga online lending applications o platforms. Mula 2023, halos 24,000 reklamo na ang tungkol sa unfair debt collection ng mga OLA. Pero mahigit 300 lang ang naghabla. May mga kasong naihain ng SEC sa piskalya laban sa mga korporasyong may hawak sa mga nirereklamong OLA. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga bawal sa paniningil ng utang tulad ng pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa dalawang disgrasya sa himpapawid sa Amerika, lumabas na nangyaring air collision sa Washington na nagsasagawa noon ng evacuation simulation ang Black Hawk helicopter. At sa plane crash naman sa Philadelphia, 7 na ang nasawi. Nagbabalik si Salima Refran. Bukod sa nakita, narinig pa sa doorcam video na ito ng isang bahay sa Philadelphia sa Amerika ang mismong pagbagsak at pagsabog ng light aircraft sa sentro ng lungsod. Napasigaw at napatakbo ang mga tao sa video. Sabi mismo ng alkalde ng Philadelphia at operator ng eroplano, walang nakaligtas sa 6 na sakay nito na isang medevac o air ambulance. Kasama sa mga nasawi ang batang pasyenteng lula nito. Lahat ay mga taga-Mexico. Kaya ang Pangulo ng Mexico nagpahayag ng pakikiramay. Bukod sa 6, may isa pang nasawi. We can also confirm
that at least one other person perished in this tragedy, and this individual was in a car. 19 ang naitalang sugatan. Kinaumagahan, kita ang laki ng pinsala sa pinagbagsakan ng eroplano. Ang National Transportation Safety Board o NTSB, tinuturing na raw ito bilang aksidente. Hinahanap pa rin ang black box o cockpit voice recorder nito na posibleng sira na rin dahil sa pagkawasak ng eroplano. Pero batay sa recording na hawak nila, walang anumang naiulat na issue ang mga nagpapalipad ng eroplano sa air traffic controllers. Kasabay ring iniimbestigahan ng NTSB ang salpukan ng commercial plane at Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. kung saan isang Pinoy ang kabilang sa mga nasawi. Kinumpirma ng ilang opisyal ng Amerika na sumasailalim daw noon ng helicopter sa pagsasanay sa paglikas sa matataas sa opisyal sakaling may kalamidad o pag-atake sa lugar. Kasama raw sa misyon ng mga sundalong sakay nito ang pagsuporta sa U.S. Department of Defense kung may di inaasahang pangyayari, ayon sa Chief of Staff ng Aviation Directorate ng US Army. Pinoproseso na rin ang impormasyon mula sa cockpit voice recorder at flight data recorder ng commercial plane. Sa inisyal na ulat ng NTSB, nakalipad na noon ang commercial plane sa taas na 325 feet. Posible raw na mas mataas ang lipad ng Black Hawk helicopter na 200 feet lang dapat ang maximum altitude. Nagbabala rin daw ang air traffic controller sa helicopter na may malapit na commercial plane 2 minuto bagong disgrasya. Hinahanap pa ang ilang bahagi ng mga aircraft at iba pang labi. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.